Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Dineklara ni PNP Chief Romel Marbil. Hello, chess mic. Parang basag itong oo nga eh. Kala ko basag, yung tenga ko lang basag. Parang basag paring Rhea. Hello, chess mic. Dineklara ni PNP Chief Romel Marbil na case solved. Justice served na ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa steel magnate Chinoy na si Anson Ke, aka Anson Tan, at sa driver nitong si Armani Pabilio matapos maaresto ang tatlong suspect. Isa rito ay Chinese national na si David Tan Liao na umamin sa krimen. Tiniyak din ni General Marbil na huhubaran ng maskara ang mastermind at kakasuhan na ito ngayon Linggo. Sa tingin ng PNP Chief, ang kaso ay hindi random act ng kidnap for ransom, kundi isang calculated kidnap for hire operations. Tinutugis na ngayon ng pambansang pulisya ang dalawa pang Chinese national na ayon sa suspect na si Liao ay mga utak sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinoy at driver nito. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Yon! Fully charged ba? Hindi makasagot yung iba. Hindi makasagot yung iba, ha? Kulang pa daw. Bitin pa. Kumusta mga nakapunta sa mga beach? Yan. Dati kokonti lang ang mga nagbi-beach pag mahal na araw. Ngayon halos lahat ay nando sa gilid ng dagat at nagsasabing, yan ang dagat. Yan. Wow, dagat.
Napanood mo ba yun, kumbachero? Iyan ang dagat. Wow, dagat. Ginaya ng ginaya tuloy. Pati si Jenso Bardiaga tuloy gumaya. Napagaya ha? Kayo ba'y nakapag-beach? At ang inyo bang mga pinuntahan ay inyo ring pinuri na wow pintuan. Saan man kayo nakapunta, sana nag-enjoy kayo. Ano man ang ginawa ninyo doon, kayo man ay nagtika, o kayo man ay nangilin, kayo man ay nag-reunion, yun ang pinaka-importante. Nakikita-kita ang mga mahal sa buhay, mga matatagal na hindi nagkikita-kita, at yun lang ang pagkakataon, kumbachero. Yung mahabang bakasyon na yan. Ito yung isa sa dalawa no? Yung Semana Santa break, tsaka yung Christmas, at yung bagong taon. Yung pabagong taon na yan. Yan ang panahon ng mga reunion. Sana naman yung mga nag-reunion walang narinig na, ang taba mo. Uy, umitim ka. Ang laki ng itinanda mo. Ang ino kong buhay ito. Yan ang wag yung mga binibitawan. Ba't ka ganyan? Yung iba, yung pagtaba, ay maraming hindi nakakaalam na medyo may mga sensitive dyan. Offensive yun Yung pagtanda, yung iba, parang tanggap na nila yun. Pero yung... Hindi, yung iba kasi kumbachero, okay na may... Ang laki ng itinanda mo. Medyo mabigat Para bagang... ikaw na ikaw tuloy na masayang dumating. Parang bigla kang sinabuyan ng malamig na tubig no? Kayo ba'y mayroong ganong experience sa inyong mga dinatnan, sa inyong mga lugar? O yung iba naman excited kayong salubungin at inihintay ang inyong mga daladalang mga lata-lata ng biskwit. Ayan. Nako, yung mga uso pa ba yan ngayon? Parang marami na rin kasi nagbebenta ng biskwit sa probinsya. kaya hindi na rin excited sa mga biskwit. Dati yan ang kinasasabikan Totoo. Basta't galing ng Manila tuwing uuwi, ang pasalubong yan isang latang biskwit. Assorted biscuits. Ikaw bang paring Ray nakasubok ng gano'n? Pero yung mga galing naman ng probinsya na bumalik ng Manila, yung iba mga nakabalik na nakabalik na. Dapat lang nakabalik na. Ang dala kumbachero ay ang bit ay mga gulay. Ayan, tama. Ang mura kasi ng gulay sa probinsya ngayon, kumbachero. Halimbawa ay yung kamatis. Kamatis 15 pesos ang kilo. Ay talaga. May 10 piso pa. Yung talong kumbachero. Aba, sana pala yan talaga ang pinalaganap natin at nang natulungan yung mga nasa probinsya, no? Na mga nagsiuwian. Kahit na kayo ay na-traffic na naman. Si Mother sabi Tarlac lang daw yung pinuntahan nila. Ilang oras, Mother? Inabot ng ayan, binibilang niya sa kanyang mga daliri sa kamay. 7 oras! Grabe, ang Tarlac, ito lang ang Tarlac. Kaya, Mother, uli-uli, gagamitin mo yung NLEX saka TPLEX. Ba't kasi MacArthur Highway kayo? NLEX daw ang ginamit nila. Tama ba? NLEX? Sa NLEX kayo, yun talaga. Nasabay. Yun talaga. Yun talaga ang Exodus. Yung Miyerkules, Huwebes, tapos ang balikan naman magsisimula yan Sabado, Linggo. Palagay ko naman ngayon mga nakauwi na. At pasok na sa trabaho. Balik na sa trabaho. Dahil nakagastos naman tayo ng maayos. Kumita naman tayo nitong mga nakakaraang araw. Sigurado naman kapag ikaw hindi pa kumita sa mga panahong ito mula pa nitong mga nakakaraang buwan, napakahina mo na lang. Baka nagkulong ka na lang sa bahay nyo. Baka nagkukulong ka lang sa bahay ninyo. Ermitanyo ka na. Kayo iba nga nagkukulong na sa bahay, dinadat ng parang ng biyaya. Talaga naman. Kinakatok pa at ginigising at inaabutan talagang napakamalas nyo na lang kapag kayo hindi pa kumita itong mga panahong ito na talagang lumalabas ang mga pinakakatago-tagong pera, lalo na ng mga politiko. Ayan. Meron na lamang 3 linggong natitira.
3 linggo na lang, kumbatsero. Ngayon ay April 28. Ay, teka muna. Ano ba ngayon? April 21. 21. April 21. Na-advance na naman eh. April 21. Gusto mo na namang magbakasyon eh. Wala ako nakikitang puli. April 21. Ay tama, 3 linggo na lang, kumbatsero. At tayo'y sasapit na sa May 12. May 12 midterm elections. Yan. Kaya ito, pukpukan yan, sigurado. Actually, ito ng araw ang home stretch. Kung tawagin na kumbatsero. Kaya yung mga nagpapaniwala sa survey na nasa buntot, kakaba-kaba. Talaga? Kakaba-kaba, kumbatsero. Meron bang bagong survey tayo dyan? Ang nakita kong survey sa Caloocan, putputan eh. Nakita mo ba, kumbatsero? Nakita ko. Nakita mo pala. Pero humahabol. Humahabol. Ang tindi ng habol, kumbatsero. Talaga? Doon sa mga taga-Caloocan, para lang meron kayo ide. Ito yung SWS survey eh. Kung naniniwala kayo sa SWS survey. Yun lang naman. Ito, ang pinakahuling survey ay nangyari nitong April. So bago pa to, kumbatsero. Nangunguna. Along malapitan, incumbent 82%. At close second, pinakamalapit. 82% si malapit. Dikit na dikit, kumbatsero. Close second, si former Senator Trillanes, 14. Konti na lang. Ay, umangat yan Umangat. Dati 10 lang to eh. Dati 10, naging 14. So kung yung pag-angat niya ay every 2 months ay merong 1% na pag-angat. Hindi naman. So, March yung nakaraan eh. March, 10, 14. Naka-4 siya. No? 4%. For every month. Sabihin natin. For every month, 4%. Kung siguro, kukwentahin natin yan, siguro 2027. Ay, medyo dikit na yan. Kung gano'n ang pag-angat. Pero tingnan natin. Huwag mawawala ng pag-asa. Lalo pat yung iba naman hindi naman naniniwala sa survey. Siyempre. Sasabihin pa, survey na. Hindi pa ako nasa survey. Inabot ako sa edad na 70. Hindi, ni minsan. Hindi pa ako nasa survey. Wala yan. Totoo naman. Dito lang sa DZRH, kumbatsero mag-survey ka rito. Mag-survey ka dito sa mga taga DZRH. Magtanong ka kung sila ba na-survey na. Sigurado, kahit ang DZRH mismo nagso-survey. Totoo. At sa katunayan, eto, inaabot sa atin. Kitang-kita po, mga kaibigan. Inabot po sa atin ang survey. Ng DZRH. Sabi nitong si Yuel, hindi 1,200 ang respondents yan. Hindi lang. Hindi 2,000 respondents yan. Hindi 2,400 ang respondents yan. Ilan? Ang respondents nito ay andito lang po kahapon eh. Ba't nawala? Nawala din eh. Andito po eh. Nawala din eh. 7,000 plus. 7,000 plus. Saan ka nakakita ng survey na ganong respondents, kumbatsero? Ito, senatorial to, no? Senatorial ito. Antindi, no? Bihira hong survey group ang nagso-survey ng ganito karaming respondents. At hindi po ito talepano, ha? Hindi po ito talepano. Face-to-face ito. Face-to-face. Talagang pinuntahan ito. At ang survey po ay nangyari noong nakaraang linggo lamang at 13 April at 14. Ayan, Linggo at Lunes. Talaga. Mainit-init pa. Mainit-init pa ho ito. So ito yung April 12 to 14. Sabado, Linggo, Lunes. Nung wala ka pala, kumbatsero, nung Lunes. Nung Lunes? Oo, nag-survey. Wala ka dun eh. Wala ka rin. Hindi rin kita nakita eh. Wala rin ba ako? Wala ka rin dun eh. Ito naman DCRH, may pagka-KJ pala, ano? May pagka-KJ. Kumbaga, ready na magbakasyon ang mga politiko noon. Tapos inilabas itong resulta ng survey. Yung iba na asang-asa. Na angat na sila wala naman sa
sa katotohanan, malayong-malayo sa katotohanan. Yung iba naman kumbatsero ay pinaligaya ng husto ng DZRH survey na ito. Dahil sa survey na ito. Dahil sa survey na ito. Nakikita ho natin sa mga sumusubaybay ho sa atin sa telebisyon sa pamamagitan ng DZRH Television na makikita rin natin sa ating Facebook page at sa YouTube. Ayan. Number 1, si Senator Bongo. Ayan, 63. Taas. Total voters preference niya ay 63.16%. Dati, kanyang 55 lang yan eh. Umakyat, lumundag siya sa 63. Ang laki ng itinaas. Nasa 11. Hindi lang. 8% ang inangat niya kumbatsero. 55, 8% ang inangat niya kumpara sa survey nung March 2025. Ito mas matindi inangat. Yung Bato de la Rosa from 41% ay naging 50%. 50.73%. Tingnan mo yung number 1 at number 2 parehong Duterte. Duterte yan. Tapos yung pangatlo na lang pala si Erwin Tulfo. Pangatlo. Meron siya ngayong 55 bumaba siya from 55.71. Ngayon po ay meron siyang 50.35. Sumusunod po si Ping Lacson na may 42%. Ayan. Si Tito Soto. Ayan, 41%. 41%. Si Ben Tulfo, 40%. Yan, sila ay parehong 6 to 7 sa ranking ni Camille Villar. Si Camille Villar, in fairness, 39.47%. Lito Lapid, solo, number 8. Solo number 8. Solo number 8. Yung 1 to 8 kumbatsero, yung ibang mga lumalanding dyan sa numerong yan, 1 to 8. Medyo nakakatulog na ng mahaba-haba yan. Nakakatulog na ng mahimbing yung mga yan. Number 9, si Pia Cayetano, 36%. Ayan. 10 to 11, merong 34%. Bong Revilla. Aba, pareha sila ni Abby Better Binay na 10 to 11, 33.82% naman. 12. Yun na yun, 1 to 12, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito yung 12. Ito yung pang 12. 12 to 13, abay, bumabawi si Senator Aimee. Senator Aimee, ha? Romarachada, ha? Senator Aimee nasa 12 to 13%, 31.68. Pareho silang 12 to 13 ni Bam Aquino. Tinitingnan ko yung numero ni Senator Aimee nung nakaraan, March survey. Ay, bumaba pa pala. Siya ay 32.17. Bumaba siya ng 30. Kaya siya nag-number 12 dahil nagbagsakan din yung iba. Bumagsak yung iba. Nagbagsakan din yung iba. Kaunti yung ibinagsak niya. Si Aimee from 32.17 ay naging 31.68 ngayon. Ayan, okay? Si Bam Aquino ay 31.14%. So kasosyo niya sa 12 to 13 si Senator Aimee. Bumaba rin siya from 33.47%. Naku, itong si Manny Pacquiao, ang laki ng ibinagsak. From 38% naging 30%. Ayan, malaki yan. Almost 9% yung ibinaba niya, kumbatsero. Ito, mataas ang malaki inilundag. Itong pang 14 to 15 na isa pa. 14 to 15. Si Rodante Marcoleta. Yung Marcoleta. Noong March ay Number 21 lang siya. Number 21 siya noong nakaraan. Meron siyang 20%. Ngayon ay 30. 10 percentage points. Ang itinaas niya. Yan, tapos sumusunod na si Philip Salvador. Ang laki rin ang itinaas. Umakiti ng 7% to kumbatsero. Sumusunod si Kiko Pangilinan. Hindi raw po totoo na hindi nahigop ni Senator Kiko Pangilinan yung sabaw. Hindi raw totoo. Pero doon sa video nakita ko hindi tumama. Hindi man lang na dumikit yung sabaw sa nguso .
Baka naman naunang Baka may nauna, may kaya naunang parang video. may naunang Kaya video. lang yun ay pinakita eh. Sa bagay. Sarap. Naging lahat tuloy ng video ngayon ni Senator Kiko, yun ang ginagamit. Pati yung, yan ang dagat. Wow, dagat! Lahat ngayon, yun ang ginagaya. Saka hindi po totoong suka yung isinabaw niya sa kanin. Gatas ng kalabaw po yun. Kaya Gatas naman. ng kayo masyado kayong kayo eh. So 17 to 19 si Senator Kiko. Kasama niya doon si Ben-Hur Abalos. Ben-Hur Abalos, 17 to 19 na pati merong si Kuya Will. Kuya Will. Na nandun din sa 17 to 19. Ayan. So nasa 25% sila. 25.83 si Secretary Ben-Hur Abalos, 25.7 si Kuya Will. Ayan. Yan po ang latest survey. Mainit-init pa. 7,000 respondents. Itong survey po na to ay hindi po ito commissioned. Hindi po ito binayaran ng wala akong nagbayad politiko. dito. Ito po ginastusan Ayan. ng Manila Broadcasting Company. DZRH. Ayan. Subok na matibay. Subok na matatag. Teka, Halo-halo. hindi naman bangko. Naging bangko na yung MPC. Ang mga batyero ng bayan, Katunyin, Jerry, Dos. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang Lakyam Diap si Hun 6:24 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Ang makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 21 ng Abril 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 63 job fairs nationwide. Ilulunsad ng DOLE sa Labor Day. May alok na halos 40,000 na trabaho. Ilongga nasungkit ang corona na Miss Eco International 2025 sa Egypt. Mahigit pisong taas presyo sa produktong petrolyo kasado na bukas. PNP nagpasaklolo sa AMLAC para matukoy ang mga tumanggap ng 200 million cryptocurrency sa dinukot at pinaslang na Chinoy businessman. Pasukan sa public schools itinakda ng DepEd sa June 16. Death toll sa tumaob na barko sa Occidental Mindoro umakyat na sa Siam. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita, halos 40,000 trabaho ang alok ng DOLE sa 63 job fair sa buong bansa sa araw ng paggawa sa Mayo 1. Ayon kay Director Patri Wirawan ng Bureau of Local Employment, higit 450 employers ang lalahok sa job fair at may alok na iba't ibang trabaho. Sa halos 40,000 jobs, 8,000 rito ay nasa manufacturing industry, 4,000 ay nasa business process outsourcing, habang 3,000 ay sa retail. Sinabi ng opisyal na may mga bakante ring trabaho sa finance and insurance at sa food accommodation, habang nasa 1,000 ang available na trabaho sa ibang bansa. Kinoronahan bilang Miss Eco International 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Alexi May Brooks. Ginanap ang kompetisyon sa Egypt kahapon, April 20, oras sa Pilipinas. Nauwi rin ang 24 anyos na beauty queen mula Iloilo ang Best in National Costume Award. Si Alexi May ang ikatlong pambato ng Pilipinas
na namayagpag sa naturang international competition matapos ang tagumpay ni Cynthia Tumalia noong 2018 at ni Kathleen Paton noong 2022. Samantala, Miss Eco International 2025 first runner-up naman ang kandidato ng Indonesia, second runner-up ang Ukraine, at third runner-up ang US at fourth runner-up ang United Kingdom. Alas 6:32 ang ating oras. May buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Matapos ang big time oil price rollback noong Martes Santo, nakaamba namang tumaas ng piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng Jetty Petroleum, naglalaro sa 1.10 hanggang 1.40 kada litro ang pwedeng itaas ng diesel, habang nasa 1.60 ang sa kada litro ng gasolina. Ito ay resulta umano ng pagtaas ng tumataas na global economic uncertainties dahil sa patuloy na tensyon sa kalakalan, pangamba sa pandaigdigang supply kasunod ng US pressure sa Iran kaugnay sa nuclear program nito, at matapos magpataw ang Amerika ng bagong sanctions upang pigilan ang pag-export ng langis ng Iran. Noong April 15, nagpatupad ng malaking bawas presyo na ang mga kumpanya ng langis. Umabot sa 360 kada litro ang binaba ng gasolina, 2.90 naman sa diesel, habang 3 piso at 30 sentimos naman sa gas o kerosene. Alas 6:34 na ng umaga, Uncle Sam, Ombudsman Samuel Martires, maganda morning! Nagpasaklolo na ang Philippine National Police sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at iba pang ahensya ng pamahalaan para magsagawa ng extensive money trail upang matukoy ang recipients ng 200 milyong pisong cryptocurrency na sangkot sa Phil-Chinese businessman kidnapping. Sinabi ni Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, multiple tranches ng higit kumulang 200 million pesos na cryptocurrency ang inilabas ng pamilya bilang ransom. Kahit ni Fajardo, mahalaga ang extensive money trail para matukoy kung sino ang iba pang sangkot sa nangyaring pamamaslang. Bagamat hindi nito inilahad ang kasalukuyang direksyon ng kanilang investigasyon, sinabi ni Fajardo na posibleng hindi kidnap for ransom ang totoong motibo sa pagpatay sa Phil-Chinese businessman. Sa ngayon ay nasa custody na ng pulisya ang 3 suspect sa nasabing pagpatay na sina Richard Austria David, Raymart Katikista at David Tan Liao, habang tinutukoy pa ang ibang sangkot. Nako, ang problema dyan, kumbachero, kung paano mahahabol yan. Kung ang gamit ay crypto. Lalo pat maraming platform sa cryptocurrency, hindi nangangailangan ng ng ID. Hindi nangangailangan ng KYC, walang KYC. Hindi katulad nung yung iba, yung dati yung Binance. Binawal naman yung Binance dito sa Pilipinas. Yung KuCoin. Yung KuCoin. Ayan, tsaka yung Bybit ngayon, Bybit. So yung iba may mahigpit na KYC. Meron. Pero tapos yung pagta-transfer niyan, hindi ko makita kung paano matitrace sa ngayon sa digital mga digital coin na yan. Paano mo matitrace? Paano mahabol? Magkakaalaman dito kung may ganyan kung equipped na ang AMLAC sa ganyan o ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kung bachero. Kung meron na silang kasi doon lang sa USDT, hindi pa yung mismong coin yung USDT pa lang, yung Tether na tinatawag. Meron ng iba talaga nag-iipon ng ganyan yung kanilang pera kino-convert sa USDT, tsaka ilalagay sa USB, tsaka ilalagay sa kahadiyero nila. So naka-ledger nasa USB yung iyong kayamanan. Ganun? Meron nang gumagawa niyan. Ano password nung kahadiyero? Mamaya ite-text ko sasabihin ko sa iyo mamaya yung password. Tsaka yung yung paano mo bubuksan yung nasa USB na yun. USB, katakot-takot pa yun, Kaya, ewan ko, paano mahahabol. Maliban na lang kung uso pa yung nakaupo sa madilim na kwarto tapos may ilaw na gano'n, gumaganon. Yun, pwede yun. Gumaganon. Tapos may tubig na marami, may isang drum na tubig tapos doon. May kuryenteng gano'n. Baka yun. Lalabas yun. Baka lumabas. Alas 6:37 ang ating oras. Balik sa buwan ng Hunyo
ang simula ng klase para sa school year 2025-2026. Ayon sa Department of Education, itatagda sa June 16 ang opening of classes sa lahat ng public school sa bansa mula sa susunod na school year. Ang huling araw ng klase ay March 31 o katumbas ng 197 school days. Ang kautosang ito ay alinsunod sa DepEd Order number 12. Ano order? Number 12. Engineer Tony Nanggel. Engineer, na pinalabas noong April 15. Samantala, magsisimula naman ang enrollment at Brigada Eskwela mula June 9 hanggang June 13, isang linggo bago ang pagbubukas ng susunod na school year. Paano yung mga gumraduate na pinatanggalan pa ng pinaghubad ng toga? Grabe yun, ha? Yun ba na-action na ba yun? Mukhang pinapuntahan na ni Secretary Sani Angara. Oo. At pinamiwangan yata ni Yusek Tray yung principal. Yung principal. Ba't naman ganun yung principal na yun? Ibang klase. Pero may mga nakita akong ibang video kung batsero na matagal na raw palang inirereklamo yung principal na yon. Pati sa mga pinanggalingan pa niyang eskwelahan. Laging may problema. May problema pala si ma'am. Oo. O baka may anger management issue yan. Yun nga, baka nga may ganun. Isipin mong graduation, so siya yung pinaka guest of honor and speaker, di ba? Principal eh. So yung eskwelahan na hindi naman siyang meron siguro ibang mga nag-asikaso nung graduation. Nung pagdating niya, isipin mong ipahubad. Pinahubad yung toga. Yun ang pinaka-special na araw ng mga graduate eh. At yung nung high school nga pala kami, ako kumbatsero, hindi kami pinagsuot ng toga. Hindi rin kayo pinagsuot ng toga? Oo, yung school uniform. Gusto mo bang magigante? Parang ngayon ko naalala tuloy. Ang pakiramdam mo talaga hindi ka graduate eh. Iba talaga yung nakatoga ka. Iba yung toga kasi yung nakasanayan yung school uniform mo araw-araw mong sawa-sawa ka na nga ng yun ang suot mo eh, di ba? Tapos akyat ka sa entablado na yun pa rin ang suot mo. Magandang punto yan, kumbatsero. Ang reason naman yata kung bakit yung toga ay dinidiscourage na. Napakainit tsaka sa pagtitipid. Para hindi magastos. Tapos yung gastos doon eh. Yung ang papalit daw sablay. Yung sablay yung ilalagay parang isasabit mo lang na gano'n para sasablay. Kung sasablayan ka, ibang usapan naman yun. Para daw may suot kang hindi man uniforme, meron ka suot na pamporma mo. So parang meron kang sash. Meron kang sash ka ng graduate para feeling graduate ka. Feeling graduate, ganon daw yung gusto nilang sabihin. Pero kung ano policy ng DepEd? May policy ba ang DepEd na nagbabawal sa pagsusuot ng toga? Yun ang tanong natin. Yun ang dapat na malaman. Saka kasi yun ang sinasabi niya meron daw rules at kailangan sumunod sa rules, sabi ng principal. Nandun na tayo, madam. Pero graduation na yan tapos na nga tapos na nga wala, ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo pa bang maging KJ? Gusto mo bang habang nabubuhay ka masama loob sa'yo ng mga tao? Totoo yan. Gusto mo ba yun, ma'am? Sa bagay, bahala na si Yusek Try sa'yo. Ayan. Samantala, umakyat na sa siyam ang bilang ng nasawi at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap sa paglubog ng isang dredging vessel, Chinese dredging vessel sa Occidental Mindoro. Sa ulat ng pahayagang The Manila Times, kinumpirma po ng lokal na pamahalaan ng Rizal Occidental Mindoro na nadagdagan pa ang bilang ng nasawi. Sinabi ni Jack Motril, ang information officer ng Rizal Town, na-recover ang bangkay ng isang biktima bandang alas 9 ng umaga nitong linggo mula sa accommodation area ng barko. Dagdag pa ni Motril na nanatili sa morgue ang bangkay ng mga biktima. Tiyak naman ang pamunuan ng Blue Max Trade Link Incorporated, ang dredging company ng nasabing barko, na susunod sila sa cease and desist order na inilalabas ng provincial government ng Occidental Mindoro. Susunod! Dito po! Aksidente sa prosesyon. Naku. May mga namatay. Naku po. Ilan to?
3 patay. Sus Mario Joseph. Sa Bacolod. Naku po. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Everest Appliances, Health, Wellness, Energy. Balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Pordos, Tandem, Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nagdadalamhati ngayon ang Diocese of Bacolod dahil sa pagkamatay ng 3 individual na nasangkot sa road accident noong Biyernes Santo sa barangay Alangilan, Bacolod. Nangyari ang insidente pasado alas 7 ng gabi sa gitna ng prosesyon. Kinilala mga biktima na pawang parishioners ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish na sina Jonela Solano, isang lay leader, Gilven Tanique, isang barangay tanod at Dana Plohinog, isa namang youth member. Napag-alamang sumalpok ang isang red Toyota Innova na minamaneho ng isang Indian national sa tricycle na sinasakyan ng mga biktima. Bukod sa 3 nasawi, 14 na iba pang sugatan ang ginagamot sa ospital. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang Indian national na si Jagpreet Singh na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property. Binuksan ng China ang kanilang pintuan para sa mas marami pang produkto mula sa Pilipinas. Ito sa gitna ng mataas na taripa na ipinataw ng Amerika sa mga bansa na trading partners nito, kabilang ang Pilipinas, Singapore, Vietnam, Thailand at marami pang iba. Ayon kay Chinese Ambassador Huang Xilian, inikayat nila ang Pilipinas na mag-export pa ng dagdag na produkto sa China dahil handa silang bumili sa mga bansang naapektuhan ng mataas na taripa ng Amerika. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang China ang may pinakamalaking imports ng mga produkto mula Pilipinas na umaabot po ng mahigit $32 billion o katumbas ng 25.7% ng total imports noong nakaraang taon. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem, Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Si Mami at si Washing Lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Kumusta mga nasa biyahe pa dyan? Chill lang relax lang sa biyahe. Bossing Jerry Haspio, magandang morning. Saan ka ba naroroon ngayon? Sabing tinatanong ni Eric Dastas. Ayan. At ang mga miyembro ng PMA Marangal Class of 1988 na laging nakatutok 24 oras. Diyan pala sa Laguna, kumbatsero, ay holiday pa rin ngayon diyan sa Calamba, partikular sa Calamba, Laguna. Extended ang holiday dahil daw sa cityhood. Ayun.
Anniversary ng cityhood ng Calamba, Laguna. Pagkalansod, ano? Kaya sabi ni ka Jerry Labasan, wala daw siyang pasok ngayon. Meron din pala happy birthday nga pala kay ka Beth Labasan. Oy, Ate Beth, happy birthday po sa inyo. Yung mga papabalik ng Metro Manila, kumusta ba kayo? Okay ba kayo dyan? Alam nyo ba na meron ding survey na inilabas itong Social Weather Stations, SWS April. Gusto nyo bang malaman? Ay, mamaya, ipaparinig namin sa inyo. Doon sa mga gusto lang ng survey, pero sa ayaw, okay lang din. Okay lang din naman. Pasadahan muna natin ang mga sitwasyon sa paligid ng Metro Manila. Nadyan sa may gawin ng EDSA Balintawak si RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry Anthony, mula pa kaninang alas 6 ng umaga hanggang sa mga oras na ito, ay ito na yung nandito sa aking kaliwa. Itong itsura, itong pinaka-endpoint, yung pinakatulo ng North Luzon Expressway. Dito yung galing ng Balintawak exit, papasok dito sa tatlong mga lugar, dito sa tatlong mga daanan dito sa National Capital Region, yung papunta ng lungsod ng Maynila, papunta ng Quezon City, at maging itong papunta ng Caloocan City at iba pang lugar sa Camanaba area. Ito yung makikita ngayon, yung dito mula rito sa kabanan ng EDSA Balintawak. Yan yung itsura. Yan yung itsura nitong mga sasakyan na papasok ng Metro Manila. Kapansin-pansin na majority ng mga sasakyan. Dami pa rin, mga pribadong mga sasakyan na Jerry. Yung karamihan sa mga makikita. Ganyan na kabagal sa mga oras na ito. Ano kaya yan, Val? Ano kaya yan? Diretso na sa kanilang mga trabaho, opisina? Karamihan sa mga ito, computed na nila yung kanilang pagdating, yung haba ng kanilang mga biyahe. Kaya eto bagay, alas 7 pa lang, kung ang pasok ay alas 9, abot pa sa trabaho. Correct, oo. Lalo na yung mayroong mga sasakyan, yung mga pribadong sasakyan. Dahil kung titingnan mo, karamihan mga pribadong sasakyan pribadong mga sasakyan yung mga ito. Samantala kanina sinilip ko rin yung monitoring ng pamunuan ng North Luzon Expressway sa mga toll plaza as of 6 a.m. Sa Balintawak Toll Plaza ay light o katamtaman ng volume ng mga sasakyang dumaraan. Ganon din sa Mindanao Toll Plaza, habang 200 metro naman ang pila ng mga sasakyan sa Bukawe Toll Plaza. Yun yung haba ng mga pila ng mga sasakyan. Yung papasok ng Metro Manila. Correct, galing ng North at Central Luzon, papasok ng National Capital Region. Yung Bukawe to NLEX Harbor Link Interchange sa southbound, nasa 40 to 60 km per hour ang bilis ng mga sasakyang papasok ng Metro Manila at walang obstruction, batay na rin dun sa report ng pamunuan ng North Luzon Expressway. At katamtaman na ang bilang ng mga sasakyan sa iba pang mga toll plaza as of 6 a.m. Dito naman sa kahabanan ng Balintawak, dito sa EDSA, yung galing ng SM North o North Avenue, patungo ito ng monumento at iba pang mga lugar dito sa bahagi ng Camanaba area ay medyo maayos pa naman. May konting pagbagal lamang paglampas ng SM North EDSA, habang itong kahabaan naman itong Bonifacio, ito yung papunta na ng lungsod ng Maynila, ay may konting pagbagal yung mga sasakyan. At itong southbound lane ng EDSA o yung galing dito sa Balintawak umikot dito sa may bahagi nitong EDSA, papasok ng southern part o south area, northbound o southbound ng Balintawak ng EDSA ay katamtaman. At paglampas nitong Balintawak Market ay mabilis na ang daloy ng mga sasakyan at magkakaroon lamang ng bahagyang pagka-traffic pagsapit na ng hilera ng mga terminal ng bus yan sa bahagi ng southbound lane ng EDSA sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. 7:04 ang ating oras.
Nasa Maynila naman, kumbatsero, si Boy Gonzales. Oo, at kanyang pinupuntahan si Florida. Sino ba yung Florida na yan? Ano ba itsura niyan? Alamin natin sa Florida Bus Terminal ang sitwasyon. Nandoon si Boy Gonzales. Tunayin, Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, dito sa Florida. Connecting siya. At daksan na yung mga ilang pasahero galing sa mga lalawigan matapos ang mahabang bakasyon. Dito sa Florida Bus Terminal sa kanto ng Encio at Jackson Avenue ay tuloy-tuloy yung pagating ng napakaraming bus galing sa parte ng norte na nagbakasyon. Halimbawa dito sa Ilocos, sa Isabela, sa Cagayan, Tugigaraw at iba pa mga probinsya na galing ng Northern Luzon. Tawag dito, medyo bumabagal yung daloy ng sakyan dito sa area ng Lacson at Espanya. At kung galing ka na Espanya, pagdating sa may, kung galing ka na ang going to Espanya ka, medyo mabigat na yung daloy ng sakyan. At ito dahil sa sunod-sunod nga yung pagdating ng mga provincial bus bukod pa sa mga nag-aabangan mga taxi at tricycle na nasa vicinity ng terminal ng Florida. Ayon kay RJ Liwanag, taga Caloocan, galing sa ng Tugigaraw, 16 na oras ang biyahe kasama ang kanyang pamilya at natulog siya sa biyahe. Paggising niya, nandito na siya sa Sampaloc area. Inaasang darami pa rin yung mga pagdagsa ng mga pasahero dahil sa ang ibang bus ay papalik pa lamang dito sa lungsod ng Maynila matapos na maipit sa daloy ng trapiko papalabas ng naturang probinsya. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Bahat. Lunes, April 21, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. PNP, itinuturing na case solve ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinoy at bodyguard nito. Utak sa krimen, kakasuhan ngayong linggo. PNP bumuo ng 2 bagong komite para labanan ng kidnapping at fake news. Mga bakasyonista nagsisibalikan pa rin hanggang ngayon sa Metro Manila. Mabigat na daloy ng trapiko inaasahan. Mahigit 80% ng mga biktima ng aksidente sa lansangan noong Semana Santa walang helmet at hindi naka-seatbelt. Aligasyon ng dayaan sa overseas voting itinanggi ng COMELEC. DJ ng isang FM station at kapitbahay na biktima ng basag kotse gang sa Maynila. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, itinuturing ni PNP Chief Romel Marbil na case solved na ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa isang Filipino-Chinese businessman at driver nito. Kasunod ito ng pagka-aresto sa 3 suspect sa insidente. Sinabi ni Marbil na isa itong landmark breakthrough na nagbibigay diin sa bisa ng PNP sa mabilis na paglutas ng mga karumal-dumal na krimen. Tiniyak din ng PNP Chief na makakasuhan na ngayong linggo ang mga individual na nasa likod ng krimen.
Nanawagan naman ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry para sa maigting na investigasyon at pag-aresto sa natitira pang mga sospek. Nanawagan ang mga negosyanteng Chinoy sa puspusang pagkilos ng PNP para maaresto rin ang dalawa pang Chinese nationals na itinuturong principal suspect sa pagpadukot at pagpatay sa steel magnet at kanyang driver. Kasunod ito ng pagka-aresto sa 3 suspect na mga kasabwat sa krimen na kinabibilangan ng isang Chinese at 2 Pinoy. Sa statement ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, nakasaadan labis nilang kasiyahan sa mabilis na pagresolba sa krimen. Iniling din nila ang malalim pang investigasyon upang matukoy ang motibo sa krimen at posibleng kinalaman nito sa iba pang kaso ng kidnapping ng mga Chinoy businessmen sa bansa. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamilya ng biktima kay Pangulong Bongbong Marcos, sa PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan na nag-imbestiga sa kaso. Bubuo ng Joint Anti-Kidnapping Action Committee at Joint Anti-Fake News Action Committee ang Philippine National Police kontra kidnapping at fake news. Pangunahan ni Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, Deputy Chief PNP for Investigation, ang Anti-Fake News Action Committee o itong Anti-Kidnapping Action Committee o JACAC. Natututok sa pagtukoy sa pagsugpo at pag-neutralize sa mga organisadong kidnap for hire operations sa bansa. Si Police Lieutenant General Robert Rodriguez naman, Deputy Chief for Operations, ang mangunguna sa JAFNAC o itong Joint Anti-Fake News Action Committee na layong labanan ang misinformation at disinformation. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, hindi lamang itong mga bagong komite kundi mga konkretong hakbang para tugunan ang mga modernong banta. Alas 7:11 ng umaga, pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na balita hinggil sa umano'y pagdukot sa ilang high-profile business personalities. Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, walang katotohanan ang naturang report at hindi nila hahayaan ang pagpapakalat ng fake news. Git ni Marbil, ito isang criminal offense at titiyakin nilang mananagot ang sinumang mapapatunayan na nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa ngayon inaalam na ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga suspect sa likod ng nabanggit na disinformation sa social media. Noong nakaraang nagkita-kita tayo kumbatsero nung isang Sabado ba yon, may nabanggit na mga pangalan ng negosyante. Tama-tama, may number naman ako nung mga iyon, diba? Tinanong ko tuloy sa mga kaanak kung meron bang gano'n. Ay wala, huwag ka. May mga tumatawag nga ika sa amin, meron daw kumakalat na report na sila'y nakidnap. Wala, hindi anya totoo yun. Nako, kaya nga, parang may mga sumasakay na rin dito, kumbatsero. Sinasamantala, no? Yung kwento. Nako, ingat-ingat tayo dyan. Alas 7:12 ang ating oras, 7:12. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ayaw bumakas. Ayun. Meron palang pinasanayaan itong nakaraang linggo dyan sa Guagua, Pampanga. Ito ay isang bagong Pampanga Provincial Dialysis Center. At ito ay para magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga Kapampangan. At alam mo kung sino nagpatayo nito? Sino na naman yan? Ang PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Yan pala yung binibida ni Chairman Altenco na mahigit 90 million pesos daw ang inilaan ng PAGCOR sa pagbili ng 40 dialysis machines at isang CT scan unit. Importante to na inaasahang magpapagaan sa gastusin ng mga pasyenteng Kapampangan na kailangan sumailalim sa regular na dialysis. Ito daw pong pagbubukas ng pasilidad na to, patunay na ang gobyerno ay nagmamalasakit sa mamamayan, lalo na yung mga may sakit. Talaga naman. Ito raw proyektong ito ay tumutugon sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos
na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa mga lugar na nangangailangan. Kaya't todo pasasalamat itong si Pampanga Governor Dennis Pineda sa PAGCOR at sa iba pang mga katuwang sa proyekto. Ang laking bagay niyang dialysis machines na ganyan, kumpatsero, yung dialysis center na ginawa na yan. Kasi ang dami pong may sakit sa bato ngayon, sa kidney. Talaga. Ano ba yan? Dahil sa kinakain natin, ano? Dahil sa kinakain, ang malungkot na balita, kapag ka po may diabetes ka, ang kasunod daw nun, kung hindi mo maiingatan, makukontrol, kidney problem. Kasi pag may diabetes ka, iwasan mo matamis. So kakain ka na maalat. Iwas ka rin dapat sa maalat. Dapat iwas na rin sa maalat. Dapat iwas din sa maalat. Sa madaling salita, kung ikaw may diabetes, huwag ka na kumain. Ang Pampanga, wala kang pwedeng kainin. Hindi ka rin pwedeng kumain ng kanin. Well, moderately. Sabi ng iba, may gamot naman, kaya kakain ako. Sabi ng iba. Exercise. Importante exercise. Ang Pampanga Provincial Dialysis Center na ito ay isang standalone clinic na itinayo sa ilalim ng public-private partnership. Bukod sa dialysis, nag-aalok din ito ng nutritional counseling, support services at patient education upang matugunan ang iba pang mga nangangailangang medikal na mga pasyente. Pangunahing balita. Alas 7:22 ang ating oras. Nagsimula ng magsibalikan ng mga bakasyonista sa Metro Manila kahapon matapos ang 4 na araw na Holy Week break. Dahil dito naranasan ng mabigat na daloy ng traffic sa southbound lane ng San Fernando hanggang San Simon, gayon din sa Plaridel hanggang Balagtas na bahagi ng NLEX kagabi. Hanggang alas 10 kagabi, sinabi ng NLEX na malaking bilang ng mga sasakyan ay tumatakbo lamang ng 20 hanggang 30 kilometers per hour sa naturang lansangan. Ito'y kahit na nagpatupad na ang NLEX ng counterflow sa ilang bahagi ng Pampanga at Bulacan para mabawasan ang traffic. Samantala, pinalakas pa ng PNP ang deployment ng mga tauhan nito sa Metro Manila para sa seguridad at kaayusan dahil sa inaasahang pagbabalikan nga ng mga nagbakasyon. Ang MMDA naman ay nagpakalat ng halos 3,000 tauhan na aalalay sa pagbigat ng traffic kasabay ang pagbabalik sa regular na trabaho ng mga empleyado ng gobyerno at pribadong sektor. 8 sa bawat 10 mga road crash victims na naitala ngayong buwan ay walang helmet o seatbelt. Batay sa tala ng Department of Health mula April 13 to 17 ay sumampa na sa halos 300 ang kabuang bilang ng kaso ng road crash sa bansa. 235 po sa mga ito ang kinasangkutan ng mga individual na hindi gumamit ng safety accessories. Pumalo naman sa 4 ang kumpirmadong patay matapos maaksidente sa motorsiklo. Paalala ng DOH sa publiko, ugaliin ang pagsusuot ng helmet tuwing magmumotor at seatbelt naman para sa mga naka 4 wheels. Iwasan din anya ang anumang distraction sa daan at manatiling mahinahon, kalmado at maunawain sa mga kapwa motorista. Ayaw ba? Ayaw. Seatbelt ba at helmet ba ika mo? Oo. Ay tingnan nga natin ang mga nasa EDSA ngayon. Andyan sa EDSA at minamasdan ng mga pumapasada, mga bumibiyahe dyan, si RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Magandang umaga, welcome back. Jared Anthony, ramdam na itong balik din ng mga motorista dito sa EDSA. Ngayong unang araw din ng balik trabaho mula sa very long weekend. As of 7 in the morning ngayong Abril 21, normal ng dami ng mga pribadong sakyan ang nakikita nating tumutukod sa southbound lane. Mula EDSA Pituason hanggang sa may EDSA Mega Mall at patungo pa sa direksyon ng Makati. Bagamat may kapagalan na itong traffic flow mula Cubao hanggang sa may EDSA San Juan, sa may Anapolis area, moving o gumagapang pa rin naman itong traffic. May bagyang pagbilis sa daloy ng mga motorista mula Ortigas hanggang sa Guadalupe. Pero pagdating mo doon sa approaching sa tulay, ay kita mo na itong tukod ulit. Tingnan ng mga sakyan patungo sa direksyon ng Makati Business District. Sa pag-ikot pa rin ng DZRH Nos, kapansin-pansin naman na kung nagbabalik na yung dami ng mga private vehicles ay hindi naman ganoon karami. Yung mga pasaherong nakikita natin nagbababaan sa EDSA Busway sa Ortigas, maging sa MRT3, sa lungsod ng Mandaluyong, kahit balik operasyon na rin itong linya ng tren. Karaniwan kasi dinadagsa itong nabanggit sa mga terminal o mga sakayan araw-araw ng mga mananakay dahil nga dito yung mga empleyado karaniwan. Isa rin itong business district dito sa may eastern Metro Manila.
Pero sa mga oras na ito ay malawag pa kung foot traffic ang ating pagbabatayan. Gayun din dito naman tayo sa northbound lane mula Makati patungong Quezon City. Kahit kumadami na rin ang mga motorista, moving pa rin dito, bahagya lang nagpapadal ulit papasok sa may Sio Underpass o itong tunnel sa ilalim patungong Mandaluyong at doon sa may EDSA Cubao area kung saan yung mga taxi na nagtutungo sa mga terminal ng bus ay kanya-kanyang hanap ng mga pasero at nagbabawi matapos magdalisam dito yung ilan sa mga ating mga kababayan at ngayon ay pauwi na sa kanilang mga tahanan. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. 7:26 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. This time check is brought to you by Alas 7:33. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pinabulaan na ng COMELEC ang kumakalat na impormasyon sa social media na nagkaroon ng technical glitch at merong dayaan sa isinasagawang overseas voting ng mga kababayan para sa midterm elections. Sa panayam ng DZRH kay COMELEC Chairman George Garcia, ipinaliwanag nito na hindi makikita sa QR code ang pangalan ng mga kandidato na ibinoto dahil encrypted ang QR code. Dagdag pa ng chairman, hindi nila maaaring ilabas ang pangalan ng mga ibinoto ng isang botante upang hindi ito magamit sa vote buying. Yan po yung pangalan ng 66 na mga kandidato for senator pero naka-spread po yan kasi nga po encrypted. Tapos pangalan din ng party list, naka-spread din. So yung iba, ang sabi, oy, hindi ko naman binoto yung senador na ito o yung kandidatong ito bakit nandiyan yung pangalan doon sa... Kasi po naka-encrypt po yan. Hindi po natin pwedeng mapakita yung binoto nila Sir Angel sapagkat pwedeng gamitin yan sa vote buying. Yun po ay pwedeng ma-decrypt na tinatawag kapag nasa embahada na sa mismong Mayo 12 and at the same time kapag po meron tayong random manual audit na gagawin. COMELEC Chairman George Garcia. Ikinaalarma ng mga lider sa Kamara ang mga ulat ng peking account sa social media na pumupuri kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagka-aresto rito ng International Criminal Court. Ito matapos lumabas sa pagsusuri ng Israel-based Shabra na mga peke ang mga accounts na karaniwang pumupuri kay Duterte at tumutuligsa naman sa korte sa social media platform na X. Natuklasan din gumagawa ng peking conversation ang mga peking social media account. Nabasa ko din tong report na to kung Bachero Parang malaking bahagdan nung mga na-discover nitong grupo na ito, Israel-based sa Shabra, ay mga fake accounts. Ano kaya yun? May may tao kaya? May taong nagmamanipula o merong gadget na gamit? Pwede siguro, no? Hindi rin natin kabisado yan, pero lumilitaw na nare-reinforce nito yung mga organic, kumbatsero. Meron naman talagang organic eh. Meron, May organic, tapos nare-reinforce nung, ito, ang sabi nga po nila more than 1/3 ng mga nasa social media platform na X na pumupuri kay Duterte at tumutuligsa naman sa ICC ay mga fake accounts. Ayun. Natuklasan din pong gumagawa ng peking conversation ang mga peking social media account. Dahil dito, sinabi po ng ilang mga leader ng Kongreso na seryosong banta sa integridad ng electoral process sa bansa ang mga bots, trolls at peking profile. Kaya hinihimok po ng mga mambabatas sa mga educational institution na maglunsad ng National Digital Literacy Program para matulungan ang mga estudyante at mga public figure at malabanan ang disinformation. Samantala, nabanggit mo kanina kung Bachero yung survey, yung latest survey ng SWS. Aba, sabi ni Florante Rosales, si Senator Lito Lapid daw ay number 3. Number 3. With 34%. Tingnan ko nga, tama ba yung sinasabi ni Florante? Aba, oo nga, no? Eto nga pala. Latest survey, April survey ng SWS, number 1 si Senator Bongo, 45%. Number 2 si Erwin Tulfo, 43%. Number 3 si Pinuno. Lito Lapid, 34%. Sumusunod si Tito Sen, pang-4, pang-5 Pia Cayetano,
Pang-anim, Senator Bato. De la Rosa. Tapos ay 7 to 8, pareho sina Bong Revilla at Ben Bitag, Tulpo. Pang-siyam si Abby Better Binay. Pang-sampo si Camille Villar. 11th, Ping Lacson. At pang-12 si Manny Pacquiao. Magkasama sa 13 to 14 sina Kuya Will Revillame at si Senator Amy Marcos. At magkasama rin naman lagi si Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa 15 to 16. 15 to 16. Yun. Tapos sumusunod na mga pangalan nila Philip Salvador, Benher Abalos, Gringo Hunasan at Rodante Marcoleta. Ayun. Yan po ang latest survey ng SWS. Samantala, ibinasura ng International Criminal Court ang hirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang mga tinatanggap na identification documents ng pamilya ng mga biktima ng drug war sa kasong crime against humanity na kinakaharap ng dating presidente. Sa desisyong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1, tatanggapin ito maging ang ibang government-issued IDs gaya ng birth certificate, senior citizen's card, barangay certificate, driver's license at hindi lang pasaporte o national ID gaya ng apela ng kampo ni Duterte. Ayon sa ICC, sapat ang kasalukuyang proseso ng verification upang tiyakin ang pagkakakilanlan ng mga biktima at maiiwasan ng pandaraya. Una nang iginiit ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na kailangang higpitan ng requirements upang maiwasan ng fraud at maling pagkakakilanlan. Tinawag naman ng mga biktima ng drug war ang hirit ni Kaufman na anti-poor. Pabibilisin ng Department of Agriculture at Department of Transportation ang pagtatayo ng Clark Food Hub sa Pampanga. Layunin daw po ng 2 billion pesos na halaga ng Food Hub Project na mapadali ang pag-iimbak, pagpoproseso at distribusyon ng mga agricultural products sa buong bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., magiging operational na ang Clark Food Hub sa loob ng 18 buwan mula sa pagsisimula ng konstruksyon. Tiwala rin ang kalihim na ang strategic location ng Clark na malapit sa Subic Seaport at Clark International Airport ay magbibigay ng mahusay na access sa mga produktong agrikultural sa mga magsasaka at mamimili. Susunod! Dito po! Mga fans ni Ate Guy, hinimatay pa sa sobrang sama ng loob sa pagpanaw ng superstar. Balita sa atin mamaya ng ating showbiz legend Morley Alinio. Alas 7:40 ang ating oras. Mahing balita! Labinlimang minuto na lang, alas 8 na. Uy, si Secretary Vince Dizon nag-inspection na raw ngayon pa lang, kumbatsero. Abalahin nga natin, mukhang nandyan sa MRT. Secretary Vince Dizon, magandang morning! Good morning, Kuya Jerry. Good morning, Anthony. Good morning. Opo, inaabala namin kayo. Kayo pala nag-i-inspection na. Pagkento na po, medyo mahinga yan dito sa MRT. Pagkento na po. No problem po. Ano po ang, kumusta po? Dahil back to work na ngayon, malamang, haba na naman ang pila sa MRT. Opo, yun nga po. Personally, Jerry, pagkento na ngayon, kasi hindi na ng Pangulo natin, kailangan, gano'n na ngayon, napakaligas sa mga kababayan natin after ng Semana Santa. Siguraduhin lang na safe and convenient kahit pa paano naman yung pagbiyahe nila at pagbalik natin lahat sa trabaho. Kaya nandito kami ngayon ni Secretary Henry Aguda ng DICT. Nanggaling po kami ng Glendora Station ng MRT. Ngayon po, nandito kami ngayon sa Santolas. Ang nakakatuwa naman ating main Jerry. Yung sa train naman, yan ang usually, yan ang pinakamabigat na pila, no? Lalo na mga 6:30, 7 a.m. Nandun na kami. Pero ito paano hindi mo masyadong mabigat ang pila, kaya yung mga ginawa natin yung konting mga adjustment sa MRT3 operation, na ginawa natin yung Mike Kapati, itong nakarang
Hindi, may mga adjustment tayo dito mukhang maging epektibo. Hindi sila rin, pero hindi naman ganun kasama hindi naman sila umaabot ang gamit sa mabilis na, mga na kami, hindi kami siguro mga 3 minutes nakapasok na kami sa loob. Opo, ano po yung ginawang adjustment? Alam mo kasi madaling ginawang adjustment ni GMI sa kanang nila. Yung alam naman na-explain kasi tayo bawat stasyon. Ang ginawa natin, hinawalay natin yung hinga ng mga kababayan natin na hindi na kailangan mag-x-ray, yung mga walang dalang mga bus. At saka yung mga maliliit na bus. So kung hinilay natin yun, at yung mga maliliit na bus ang x-ray, ang laki po na release ng movement ng hinga. So yun lang pong simpleng bagay na yun, ang laki na po ng epekto. Pero gusto lang po malaman ninyo na ang plano po natin ngayon, kaya po natin kasama si Secretary Aguda ng DICT, mag-aaral tayo ng technology na baka pwede na natin i-eliminate yung x-ray. Ang sabi ni Secretary Henry nga, magagawin tayo ng mga high-tech na camera ngayon, security camera sa lahat ng stasyon, na pwede nang maging way para tanggalin na natin yung mga x-ray. Kasi sabi nga ni Secretary Henry, matama siya, no? Kung titignan po natin ang iba't ibang mga metro station o mga subway station, para sa ibang bansa. Walang ganyan. Wala namang extra yan. Pero secure sila dahil meron silang teknolohiya. At nagsasabi tayo ng mga K9 meeting doon kasama ng mga coasters natin. At syempre nagdagdag tayo ng visibility ng mga security process natin led by the Coast Guard and by the PNP. So, pinagkakal kung magagawa natin lahat ng mga to, lahat naman sa talagang gawin ng PSA, kasi matatanggal na natin yung mga x-ray na. So, talagang may cost na gumagawa ng paso ng mga kababayan natin. So, yun ang magiging kapalit ng x-ray, mga K9, tsaka dagdag na mga security personnel. Kasi syempre, Secretary, ang na security camera. Kasi siyempre gusto natin secured pa rin at yung feeling of security ng mga pasahero andun pa rin. Tama po. Sila natin dinadahan-dahan natin dati ni Tajeri. Pero itong ginawa po ni GMI ngayon ng MRT, ang laking bagay na po. And ang monitor ko na ito, at ako tumitingin po tayo mag-improve para po sa mga kababayan natin. Kasi yan po ang nabulong-bulungan ng Pangulo natin. Total, andyan na po si Secretary Aguda. Baka pwede dagdagan niyo na rin yung lakasan na rin yung signal ng mga libreng wifi dyan sa MRT. Ito, actually, yun na, no? In fact, yun ang unang ginawa ng Secretary kanina. Pagpasok namin sa stasyon, tinanong yung agad, asan ba ang free wifi dito? Tapos, sinek namin yung free wifi, hindi kami makapasok. Kaso nila, Jerry, hindi ba natin ito muna, congested na, sa dami na rin ng mga kababayan natin gumagamit. At ang makakapasok naman ay sobrang bagal. Kaya, ang kinimit po ni Sir Henry is starting this month, kung pumasok ng Mayo, mag-register mo siya, kakausapin daw niyo yung mga telco, para mag-register mo napakabilis ng wifi dito sa lahat ng stasyon natin. At kung sumakay kami sa tren, sinabi ni Sir Henry, dapat pag isang tren may yung wifi. So yun po ang gagawin ng DICT natin na very good. Ayos yan, ano? Nakita natin, ito, pinapakita namin na Secretary yung video ninyo, pati yung pagsakay ninyo sa MRT. Kumusta ho ang speed? Merong adjustment bang kailangan sa speed? Hindi ba kayo nalula kanina? Hindi naman po. Maayos naman po. Ang kadalaan pa pala, ang isa pang ginawa natin sa ating Henry, is di ba nagdagdag tayo ng 3 weeks sa lugar siyempre, ito po yung nagdagdag tayo ng isa ka. Sa ganito na po yung trend natin yung dumaganda, dahil 18 lang. Kaya ano dito, mas madami, mas mabilis nakakara sa kayo mga kababayan natin. Malaking tulong yan pag talaga, yan ang kailangan eh. Opo, hindi, saka yung convenience ng ating mga kababayan, nakasakay ka na sa MRT, tapos malamig ang aircon kahit paano, tapos safe ka, hindi ka na
Hindi ka madudukutan, walang pickpockets. Ayan, Iba yun pagka ganun, maiengganyo lalo ang ating mga kababayan kung hindi naman mahaba ang pila sa MRT. Last na lang po, Secretary, congratulations pala sa ginawa nyo sa airport nitong... Marami nagulat ang luwag daw. Nagre-reklamo yung iba, masyado raw maluwag. Ba't nagkaganon? Sabi. Opo, alam niyo, tulong-tulong lang po. Again, nag-binigyan po na ating mga Pangulo. Kaya ngayon, nagtulungan po lahat ng EMSA. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Secretary Boying Remulla, alam mo na, kay Commissioner Joey Diato ng Immigration. Napakaganda po ng ginawa ng mga kawalan natin sa immigration, Bureau of Immigration. No? Ang challenge na ngayon sa tungkol kasi nga, ang napakaganda po ng pinakita natin sa mga kababayan natin nung Semana Santa kahit nadagsa po ang ating mga biyahero. Hanggang po tuloy-tuloy na ito. Yung nagawa po natin ito nung kasagsagan ng Holy Week na napakadami ng mga pasahero natin sa Laila. Pero siguro naman kaya natin tuloy-tuloy na ito. Opo. Malamig din po yung aircon sa Terminal 1. Malamig din po yung aircon sa Terminal 1 at marami pong mga bagong trolley. Pakibanggit nyo na rin po sa NNIC. Thank you. Opo, ipapasalamat po tayo po sa at sa Sanibel Corporation. At yung dito, yung GLC sa napaganda mo ng tulungan po talaga. Pag nagtutulungan po talaga natin, yung gobyerno sa private sector, maganda po yung mga engineers sa natin. Okay, thank you, Secretary. Thank you. Salamat po. Thank you, Secretary. Salamat po. God bless po. Happy Easter po sa inyo lahat. Happy Easter, Jerry. Thank you po. Secretary Vince Dizon, DOTR. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Sabi nito si John Bailon, hindi kaya nasa CR si Secretary? Parang Parang nasa CR. Siguro tumakas na doon sa mga reporter, sinusundan siya ng mga ina-ambush ina-ambush yung mga reporter. Tara't makapag-CR din, kumbatsero. Tara. Sige, tara. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay! Uy, si Papa Jun Mariano, kumbatsero. Si Mariano Arribe Jr. Nanonood daw sa atin ngayon habang nagpapahinga dyan na katatapos lang ng kanyang botismo nung isang linggo. Congratulations Papa Jun. Papa Jun. At magandang morning kay PCO Secretary J. Ruiz. Secretary J. Ruiz, ano ba tong kaguluhan dyan sa PCO? Kaya nyo ba talaga yan? Pag hindi kaya pag hindi kaya, magsabi lang sabihin mo kay Rico at siya bahala dyan. Ganun ba? Andiyan ba si Kuya Rico? Si Rico G. Rico Gonzales, saka si Ed Espina, birthday daw ngayon. Ed Espina. Happy birthday. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Magandang morning din kay Kuya Romel City. Kuya Romel. Uy, balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Ay subukan na ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Meron po itong sariling baterya na buboost yung performance ng makina at fuel economy. Siyempre, hindi mawawala dyan sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Secretary Art Tugade, may power tailgate ng Tiggo 7 Pro Hybrid kaya no problem kahit marami kang bitbit. Ayun. Sa halagang 1.1 million pesos ay magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Kaya Engineer JC Ancheta, ano pa hinihintay mo? Aba, wala kang dapat gawin kundi pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership para makapag-test drive. Sabihin mo lang yung pangalan namin, Kumbachero. Ganun lang.
Ngayong 8:30 ng umaga, kumbatsero, ay magkakaroon na ng arraignment itong si Dennis Sitin. Ngayon? Oo, ngayong umaga, dyan sa Manila Regional Trial Court. Kasi, so mula sa Camp Olivas sa Pampanga, ay ibibiyahe siya ngayon. Malamang andyan na yun. 8:30. 8:30. Si Dennis Sitin po ang iniuwi matapos siyang mahuli ng Malaysian authorities at ng Interpol. Meron palang red notice dito kaugnay sa pagpatay sa kanyang sariling kapatid, ang negosyanteng at founder CEO ng United Auctioneers Incorporated dyan po sa Subic Bay Freeport. Kaya iniintay siya sa Branch 18 nitong si Judge Carolina Icasiano Sison, ang executive judge ng Branch 18 ng Manila Regional Trial Court. Ito naman ay isang pagkakataon para masagot din niya yung kanyang mga paratang sa kanya, at kung wala siyang sala ay malilinis ang kanyang pangalan. Maraming kwento-kwento dyan at may mga itinuturong ibang mga suspect, pero ito na po yung pinakamainam na pagkakataon. Si Dennis Sitin po ay ibinalik o na-repatriate noong April 11, Biyernes. April 11 at kaagad na ibiniyahe dyan sa Camp Olivas sa Pampanga, at ngayon nga ang arraignment. Dahil ngayon pa lang siya talaga haharap sa hukuman. Hintayin natin yan. Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This